Kamusta mga kababayan? Narito kami upang ipahayag ang mga pamana ng Roma sa Kabiasnan. Ako nga pala si Marbert Manalo. Ako naman ay si Ryder Janelan Ingles. Ako si Jada Disinganyo. At ako naman si Joshua Quiron. Pati na? Hello mga kaibigan. Ako nga po si Marbert Manalo at ipapahayag ko po ang amphitheater. Ang amphitheatro ay ginagamit para sa entertainment performances, katulad ng gladiator games at execution, binasyo, at ang pinakagusto ng tao ay chariot racing. Oo, brutal ang mga tao dati. Nagugustuhan nilang manood ng pagpatay ng mga hayop, ayun ang binasyo. Ang pagpatay ng sundalong Romano sa isa't isa, yun ang gladiator games. Ang panonood ng masasamang taong mamatay, ayun po ang execution. At ang pinakagusto ng tao ay ang chariot racing, karera ng mga kabayo. Dito katulad ng gladiator games, pero brutal pa rin to at nakakamatay. Lahat ito ay sumikat dahil sa mumurahing presyo ng pagpasok at dahil sa nakakaaliw na pagganap na performance. Bakit sila nagpapalaro? Ha? Bakit sila nagpapalaro? Ano nga? Upang gunitain ang mga tagumpay ng militar, ipagdiwang ang mga kaarawan at minsan para matakman ang problema ng ekonomiya. Ang amphitheater ay nagmula sa sinaunang Italia. Ang pinakaunang amphitheater na ginawa ay ang Pompeii. Noong 80 hanggang 70 BC. Ipinagmamalaki ko ito dahil ito ang nagbibigay ng saya ng tao at libangan nila. At kapag wala ito, ang Italia ay magiging malungkot at nakakatawad. Dahil ito lang ang kanilang libangan at pagtakas nila sa problema. Ang mga amphitheatro ay kumakatuwang sa isa sa mga pinakamahusay na napanatili ng mga halimbawa ng sinaunang arkitektura. Hanggang ngayon ginagamit pa rin ng mga amphitheatro sa mga paghuhus ng iba't ibang kaganapan. Ito ang libangan ng tao dati dahil ito ang takas nila sa pang-araw-araw na katotohanan. Aqueduct mula sa salitang Latin na aqua plus docere upang humantong sa tubig. Ang aquedukto o pagpaagusan ay isang tulay na ginawa upang magdala o magpadaloy ng tubig. Sa makabagong inhinyeriya, ang katagang ito ay ginagamit sa anumang sistema ng tubo, kanal at iba pang mga bagay na ginagamit sa layuning ito. Ang aqueduct raw ay isang kontribusyon ng Imperyong Romano na naglalayong mapadaloy ng maayos ang tubig mula sa isang malayong kuhaan ng tubig, maaring ilog, dagat o karagatan papunta sa mga bayan. Ang tubig ng aqueduct ay nagtustos ng pampublikong paliguan, latyan, fountain at pribadong kababahayan. Sinusuportahan din nito ang operasyon ng pagmimina, paggiling, bukid at mga hardin. Ginagamit ito upang mabawasan ang pagbabaha o para na ring daluyan ng mga sistema ng tubo, kanal at iba pang bagay na nasa layuning ito. Ang mga Romano ay nagtayo ng mga aqueduct sa buong imperyo upang magdala ng tubig mula sa labas ng mga pinagkukunan sa mga lungsod at bayan. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang Pantheon. So ano nga ba ang Pantheon? Ang Pantheon sa Roma ay isa sa pinakamahalagang likha sa larangan ng arkitektura. Hango ang pangalan nito sa salitang Griego na nangangahulugang isang templo ng lahat ng Diyos. Mula sa pan na lahat at Diyos na Diyos, ipinatayo nito ni Emperor Hadrian noon 113 hanggang 125 AD upang maging isang templo. Bagamat 2,000 taon na ang nakakalipas mula nang itayo ang Pantheon, matatangi pa rin ito sapagkat sa buong mundo, ito ang may pinakamalaking konkretong simbolyo o concrete dome na walang pampalakas sa estruktura o reinforcements. Sa gitna ng simbolyo, ay may butas na tinatawag na obolus na hanggang ngayon ay kinapamanghan ng mga turista at mga mag-aaral na arkitektura. Ngayon ay isa ng simbahan ng Pantheon. Gayunpaman, taglay pa rin ito ang kagandahan at kadakilaan mula pa nung pinatatag nito. Mahalagang Pantheon sa kasalukuyan dahil saksi ito
Ito nga pala ang Colosseum. Ang Colosseum ay isang makasaysayang amphitheater sa Roma, Italia. Ito ay kilala sa kanyang kahalagahan sa larangan ng gladiador at iba pang palabas noong sinaunang panahon. Ang Colosseum ay pinatayo noong unang siglo pagkatapos ni Cristo at itong magandang halimbawa sa arkitektong Romano. Paano natin may pagmamalaki ng Colosseum? Bakit galit ka? Ang Colosseum ay may pagmamalaki dahil ito ang nagtatangi bilang simbolo ng pinakamatibay na arkitektura sa kasaysayan ng Roma. Ah. Hindi. Ang Colosseum, o Colosseo sa Italiano, ay isang makasaysayang arkitektura sa Roma na naglalaro ng malaking papel sa kultura, arkitektura at palakasan ng sinaunang Roma. Ang kahalagahan nito ay maaaring ilarawan sa mga sumusunod. Palakasan at pampublikong pagtitipon. Ginagamit ang Colosseum para sa iba't ibang klase ng pampublikong palakasan tulad ng gladiator battles na nagbigay aliw sa mga kasaysayan ng Roma. Ito rin ay ginagamit sa pagtitipon tulad ng laban sa mga hayop at pista. Arkitektura. Ang Colosseum ay isang kahangahangang halimbawa ng Roman engineer at arkitektura. Ang pagkakaroon nito ng malawak na amphitheater design ay nagpapakita ng kahusayan sa inhenyeriya at pag-aayos ng Roman architect. Salamat sa pakikinig sa aming ipinahayag ng mga pamana ng Roma sa Kabiasnan. Paalam! Uwi na! Uwi na ako. Uwi na ako.